Yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Nag-utos po ng Pangulo na baga hinihikayat niya na mag-courtesy resignation nga ang lahat ng kanyang mga cabinet secretaries. At ano ba sa tingin mo ang hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mga pakitang tao pa rin po yan. Kasi kahit napalitan po niya yung kabinet, kung kasing bulok at mas bulok pa yung ibang ipapalit niya, anong magbabago? Wala. Ang fundamental issue is yung disunity at moral deterioration ng lipunan po natin na isang aksyon lang po ang kauna-unahang kailangan makita ng sambayanan. Tigilan na niya yung impeachment, utusan po niya, latiguhin po niya yung sila Martin Romualdez kung kailangan, but itigil po yan. Kundi kailangan po ang people's drive against this government. Katulong po ang ating mga bagong senador na pwedeng tumulong sa laban na to. Opo. Kamentong, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Thank you. Kamentong, magandang umaga. Morning, ito pong courtesy resignation na panawagan po ng Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapakita pa rin ba ito sa kanyang kakayanan bilang presidente? Kasi kung meron siyang paniniwala, kasi pagbabatay natin yung mga interview sa kanya, meron siyang sinasabi na dito sa babab daw, mabagal daw yung implementation sa mga nais niya. Hindi ba niya kayang matumbok agad kung sino-sino yung mga individual na yon at parang i-generalize na lang, oy, mag-courtesy resign na kayo dahil ganyan. Kamento. Well, simula't-simula pa siya ang problema, hindi po kabinete niya. Wala siyang pagkaliderato, pahele-hele sa mga posisyon po niya, mga de-escalation halimbawa sa South China Sea, pero yung mga bata-bata niya sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Armed Forces ay palaaway sa China, pero siya, kinuusapan niya si Xi Jinping mag-de-escalation daw. May mga sumunod naman ng mga admiral tulad ni Carlos nag-de-escalate, pinagalitan naman at dinimol pa si Admiral Carlos. Wala pong isang salita, wala pong isang posisyon itong si Bongbong Marcos. Kaya po nagkakalito-lito at kanyang ibinibintang ngayon sa cabinet members niya. Ano magagawa ng cabinet members niya kung siya mismo ay paikot-ikot parang tumpo at walang direksyong pinupuntahan? Kasi nga wala siyang sariling decision kung saan dapat pumunta o patungo ang kanyang gobyerno. And that is the problem. He is the problem. Bongbong Marcos is the problem. And yung ganyang mga anunsyo niya na cabinet reshuffle and so on, mga pakitang tao na naman yan para ma-postpone ang kanyang ultimate fate, pagbagsak po niya bago matapos ang termino niya. At this rate kasi talagang wala pong magtsatsaga na panatiliin po pa siya dyan sa Malacanang. Opo, tingin niyo po ba, huli na, kasi alam naman natin pag nasa huling bahagi ng administrasyon ay medyo papahina na yan nagiging lame duck na nga kung tutusin. Unlike lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa ganitong kanyang hakbang, meron pa bang pag-asa na makabawi? Kung pagpapatuloy pa rin niya itong ganitong gawi o klase ng pamumuno. Kaya nasabi mo na yung salitang talagang akmang-akma sa sitwasyon niya. Lame duck, pilay na po yan. At dapat naka-wheelchair na po si Bongbong Marcos dito sa politika po niya. I think one very good example is Jay Ruiz, yung kanyang spokesperson na mukhang papalitan na. Dahil talagang indefensible naman kasi po ang posisyon at mga posisyon ng gobyerno ni BBM, kaya wala pong official spokesman ang umuubra. But anyway, wala na po siya magagawa. Kundi po yung ating sinasabi po kanina, quick action on the fundamental issues. Number one, tigilan na niya yung impeachment drive. Magsisimula po magbago ang sitwasyon para sa kanya. But he does not have the courage. Wala po siyang gulugod para gawin yung mga kailangan gawin. So let us leave him to his fate. He will fall in ignominy and shame. Opo, Kamentong, siguro doon naman po sa kamakailan kasi sinabi po ng Department of Budget na possible ang Pangulong Bongbong Marcos ay personal na babantayan ngayong proseso ng budget ngayong para sa 2026 at handa siyang dumalo po daw sa Bicameral Conference Committee upang matiyak na yung pondo ay naayon sa mga prioridad ng pamahalaan at anging mga proyektong handa ng ipatupad lamang ang maisasama. Ayon po yan sa DBM. Ano ho ba ang inyong masasabi dyan? Well, nakita naman natin doon sa mga nakaraan na mga kalokohan na ginawa po sa buy-cam or buy-scam na nagiging balsag na po doon. Yung mga diversion ng daan-daang bilyon
Yung halimbawa din, yung diversion ng bilyon-bilyon, 70 bilyon ba ng PhilHealth funds. Lahat naman po yan may imprimatur ng presidente ng Office of the President. Alter ego niya yung mga cabinet members, alter ego din po niya yung mga kanyang sinusuportahan ng mga liderato ng Senado at ng Kongreso. So that is why we have a presidential system. The buck stops at the presidential office, at the office of the president. Ngayon nagdadahilan na naman siya na kailangan siya doon direkta doon sa BICAM. That's a lot of baloney. Panloloko na naman yan, PR stunt na naman yan. Wala pong mangyayari dyan dahil siya mismo ang corrupt. Kaya lagana po ang corruption dyan sa Kongreso, sa Senado at sa Kabinete. Opo. Sa tingin po ninyo, sa gitna ng maraming mga issues na ito na hinaharap po ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa natitirang 3 taon po ng kanyang termino o ng kanyang paninilbihan sa ating bansa, ay may nakikita pa kayong pag-asa na magiging magbabago sa ating bansa? Mahirap po dahil mahirap makita yung light at the end of the tunnel, ika nga, at napakahirap isipin na tayo magdudusa ng 3 taon pa sa ilalim po ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Kasi wala naman po tayong nakikitang patakaran na kanyang binabago talaga through action, not just words. Ngayon, itong mga nakarang araw, merong lumabas na balita tungkol sa visa, ASEAN visa. Natuwan-tuwa naman ng Department of Tourism kasi ito ay maaaring maging magbukas ng pinto para makabalik po ang milyong-milyong Chinese tourists na nagdadala ng bilyong-bilyong dolyares pong sa ekonomiya po natin. Meron na naman tumututong sa mga pro-BBM congressmen tulad ni Rufus Rodriguez. So, landiyan pa rin po yung mga pagpipigil sa ating progreso na nangyayari through unseen hands na wala namang pong ginagawang aksyon si Bongbong Marcos na kanyang pigilan po itong mga to. So, I see no hope at the end of the tunnel. Kaya sana before the end of the tunnel. Nako, yung courtesy resignation now ni Donyor sa mga cabinet members niya ay pakitang tao lang or yung papampam lang or papansin lang. Nako, ang tanong dito, sino na ba yung nag-resign na in-approve niya? Ay, balita ko, mayroon pang ang nag-resign dyan na isa na na-deny na. Paano yan? Pinag-resign tapos ayaw i-approve. Baka may hinihintay siguro sila na gusto nilang mawala dyan sa kabinete niya. Dapat hindi ganito. Kasi kung ganito yung gagawin niya, ay yung ginawa niya na hindi naman pala niya i-approve lahat, ay para lang mapag-usapan sa media, para lang mapansin sa media. Kasi kung meron kang ayaw dyan sa kabinete mo, tanggalin mo na. Kagaya sa ginawa po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pag ayaw, kung kurakot, hindi nagtatrabaho, tanggalin na. Hindi yung ganito, pag-resignin lahat, tapos hindi naman pala aprubahan, wala din. Kahit ilang beses mag-resign yan, yung tao mo o yung empleyado mo, kung hindi mo naman maaprubahan, tuloy pa rin ang trabaho ng mga yan. Kaya nasabi ng karamihan ngayon, drama lang, pakitang tao lang, at baka gusto lang mapag-usapan, may ligaw doon sa ibang issue. Nako, ito po ang sabi po ng mga netizens dyan sa ginawa pong resignation daw sa mga cabinet members. Sabi ni Marira Mundo, tama po, makitang tao yan ni BBM. Bumaba na lang si BBM, si VP Sara Duterte ang Pangulo. Nako. Yun nga ang karamihan na nababasa ko ng mga komento, na dapat si BBM na lang daw ang mag-resign. Sabi ni Lods Tasi, si Marcos dapat mag-resign at ibalik ang mga ninakaw. Ang tanong kung maibalik ba? May ninakaw ba? Ano bang ninakaw niya? Aba, malaki-laki ata. Sabi ni Berjan Kalma, si BBM ang mag-resign. Naku, yung mga komento, mas gusto nilang si BBM mag-resign kaysa yung mga cabinet members. Walang isang salita, kawawa na talaga ang Pilipinas. O nga naman kasi sa cabinet members niya, sa dami nun, ngayong araw nasa 40 plus na, maraming matitino dyan. Diba? May mga matitino din dyan. Meron mang mga hindi nagtatrabaho ng maayos dyan, baka kurakot, pero hindi naman lahat. Ang tanong dito, sino yung mga aaprubahan niya? Baka maaprubahan pa niya yung matinong magtrabaho dyan, di ba? Kung gusto niya pa-resign lahat damay na. Sumama na siya. Sabi ni Elizabeth Baila, sa lahat ng presidente, si PRRD lang ang lalong tumaas ang trust rating kung kailan paalis na siya hanggang ngayon. Yun talaga yung katotohanan dyan. Napansin niyo po sa ibang mga pangulo na dumaan, pagkatapos ng termino, ay wala nang panawagan na ibalik. Si Tatay Digong lang. Nung nawala siya, gusto ng mga tao,
na ibalik yung Duterte. Karamihan na nananawagan ng ganyan, hinahanap nila yung pamumuno ng isang Duterte. Kaya hindi malayo na sa 2028, Duterte na naman. Sabi ni Mercy Yumara, di na alam ni Bangag kung paano niya pamunuan ang bansa. Gutay-gutay na ang mga plano niya. We need VP Sara to lead our country. Tingnan nyo naman yung mga komento ng taong bayan ha. Sabi ni Mike Rana, kahit anong galit niya kung nasa kanya ang problema, wala din yan, budol pa rin yan. Diba? Kahit lahat yan na ipagtatanggalin niya, kahit yung mga taong ayaw natin, kung ang problema siya naman, yung namumuno naman, di wala din. Diba? Wala din. Dapat yung namuno na mismo yung dapat palitan, no? Kasi kung ikaw ay hindi weak leader, dyan sa dami ng cabinet members na yan, may matitino dyan na hindi mo dapat tanggalin. Hindi mo dapat ipag-resign lahat. Kung ganito naman pala yung gagawin na hindi lahat i-approve, bakit pa kailangan mag-announce siya o manawagan na lahat mag-resign? Hindi naman pala a-approbahan. Pinagluloko na naman tayo na ito ng ating Pangulo. Abangan natin yan. Baka bigla siya mag-desisyon na aprubahan yung lahat ng Pero para sa akin, malabo pa sa sabaw ng pusit yan na lahat ng nag-resign, aaprubahan niya. Hindi mangyayari yan at hindi gagawin ng Pangulo yan, maniwala kayo sa akin. Alala, hindi porket nag-resign na yung tao, ay wala na. Hanggat hindi maaprubahan ng Pangulo, tuloy pa rin ang trabaho nun. Kaya wag muna kayong magsaya, hindi natin alam yung tactics nila. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.